Masyado ka nang matanda para sumama sa amin sa Hawaii. Bantayan mo na lang ang bahay, sabi ng anak kong si Lalaine. Itinapon ako na para bang wala akong silbi. Lumipad sila patungong paraiso kasama ang mga biyenan kong mas matanda pa sa akin, habang ako ay naiwan sa bahay na itinuturing nilang mana. Pagbalik nila, wala na ang bahay at wala na rin ako. Tinawagan nila ako ng 43 beses. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Ang mga brochure tungkol sa Hawaii ay nakalatag sa aking mesa, parang makukulay na pangako. Binuksan ni Lalaine ang isa, ang mga manikyuradong daliri niya ay sinundan ang mga gintong dalampasigan, at si Benedict, ang asawa niya, ay nakayuko sa likod niya, tumatango bilang pagsang-ayon. Ang mga magulang ni Benedict, sina Wally at Marisa Mendoza, ay komportableng nakaupo sa aking sopa, nag-uusap na tungkol sa oras ng pag-alis at mga pasilidad ng hotel na para bang ang bakasyong ito ay karapatan na nila. Ang Maui Resort ay perpekto, inanunsyo ni Lalaine. Ang boses niya ay umaapaw sa kagalakan. 4 na kwarto, tanaw ang dagat, may sariling daanan sa dalampasigan. Inabot ko ang isa sa mga brochure. Maganda iyan. Kailan tayo, anak? Agad inilayo ni Lalaine ang kamay ko. Marahan ngunit mariin, itinulak palayo ang makintab na papel. Masyado ka nang matanda para sa ganyang pakikipagsapalaran. Ang mga salita ay tumama na parang malamig na tubig. Kumurap ako, sigurado akong mali ang dinig ko. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay at bantayan ito, patuloy niya. Ang tono ay kaswal. Sa totoo lang, kasama namin sa eroplano sina mama at papa ni Benedict. Dream trip daw kasi nila ito. Alam mo na. Tumawa si Wally mula sa sopa. Matagal naming pinag-ipunan ito. Hindi na kami makapaghintay na makita ang mga sunset na iyon. Magugustuhan ng mga bata ang snorkeling, dagdag ni Marisa. Umaangkin na ng mga karanasang hindi pa nangyayari. Tinitigan ko sila. Si Wally ay 64, 2 taon na mas matanda sa akin. Si Marisa, 61. Ngunit sa kung paanong paraan, ako ang masyadong matanda, habang sila ay perpektong kasama sa paglalakbay. Hindi pa ako nakakapunta sa Hawaii, mahina kong sabi. Nagkibit balikat si Benedict. Baka sa susunod, tatay, parang pangpamilya kasi itong biyahe. Pamilya, umiikot ang salita sa aking dibdib. Pinanood ko silang nagpapatuloy sa pagpaplano, sa paligid ko, sa ibabaw ko, sa pamamagitan ko. Kinuha ni Lalaine ang kanyang telepono. Nagpapakita kay Marisa ng mga larawan ng mga restaurant na kanilang sinaliksik. Kumuha si Benedict ng isa pang brochure, tinuturo ang mga aktibidad. Gumagalaw sila ng may madaling kumpiyansa ng mga taong nagdesisyon na ng lahat nang hindi kinokonsulta ang taong nakatira sila sa bahay na ang kabutihang loob ay sumilong sa kanila sa loob ng 5 taon. Ang flight ay aalis sa Huwebes ng umaga, sabi ni Lalaine. Hindi nakatingin sa akin. Wala kami sa loob ng 10 araw. Mapapasayo ang buong lugar. Isipin mo na lang na parang vacation mo na rin. Isang bakasyon mula saan? Mula sa pagbibigay ng libreng tirahan. Mula sa pagluluto ng hapunan na halos hindi nila pinapansin. Mula sa pakikinig sa mga reklamo ni Benedict tungkol sa kanyang credit score habang ginagamit niya ang kuryente ko para i-charge ang kanyang mga gaming devices. Tumayo ako ng dahan-dahan, nagprotesta ang aking mga tuhod, isang paalala ng aking 102 taon na labis na ikinababahala ni Lalaine. Siguro ayusin ko na ang ilang bagay para sa pagbabantay ng bahay. Ikaw ang pinakamahusay, tatay. Sa wakas ay tumingin si Lalaine, nakangiti sa akin ng may ngiti na dating nagpatunaw sa aking puso noong 7 taong gulang pa siya at humihingi ng mga kwento sa gabi. Ngayon, parang kalkulado, sanay na. Huwag kang mag-alala tungkol sa anuman. Mag-relax ka lang at mag-enjoy sa katahimikan. Itinaas ni Wally ang kanyang tasa ng kape sa isang kunwaring toast. Para sa bakasyon ng pamilya, tumawa silang lahat. Kahit si Marisa, na 4 na beses pa lang nakilala, ay komportable nang tumawa sa aking pagkakabukod sa sarili kong sala. Naglakad ako patungo sa pasilyo, sinundan ako ng kanilang mga boses. Masiglang talakayan tungkol sa mga hapunan sa sunset at helicopter tours, mga pakikipagsapalaran na tila nagkaedad na ako para gawin. Umugong ang matigas na sahig sa ilalim ng aking mga paa.
Ang parehong tunog na ginawa nito nang sumayaw kami ni Celia sa mismong lugar na ito noong ika-30 anibersaryo namin. Sana'y ipinaglaban ako ni Celia. Dapat ay iginiit niya na sumama ako. Dapat ay nilinaw niya na ang pamilya ay kaming lahat o wala sa amin. Ngunit 5 taon nang wala si Celia at natutunan ko na ang anak na pinalaki naming magkasama ay iba ang tingin sa akin kaysa sa inakala ko. Sa likod ko, malinaw na nadala ang boses ni Lalaine. Maiintindihan iyon ni Mama. Palagi niyang sinasabi na kailangan bantayan si tatay habang tumatanda siya. Huminto ako sa pintuan ng kwarto. Hindi kailanman sinabi ni Celia ang ganyan, kahit minsan. Ngunit tila ang mga imahinasyong pag-aalala ng aking yumaong asawa ay ngayon ang pagbibigay katwiran para sa aking pagkakabukod mula sa kaligayahan ng pamilya. Ang liwanag ng gabi ay sumilip sa bintana ng aking kwarto. Naghahagis ng mahabang anino sa matigas na sahig kung saan nakaupo ang upuan ni Celia. Pagkalipas ng 3 oras nakaupo ako sa gilid ng aking kama. Suot pa rin ang parehong damit mula sa hapunan. Ang aking refleksyon ay nakatingin pabalik mula sa lumang vanity mirror ni Celia, isang lalaki na tila naging invisible sa sarili niyang tahanan. Ang bahay ay huminto sa ritmo ng gabi nito, ngunit ang mga boses ay umakyat mula sa sala sa ibaba. Sa simula, ang kanilang tawanan ay tila malayo, nababalutan ng mga lumang pader at vent. Binalak kong huwag silang pansinin. Siguro basahin ang isa sa mga mystery novel na gustong-gusto ni Celia. Pagkatapos, ang boses ni Benedict ay humiwa sa ambient noise, mas malinaw kaysa sa nararapat. Sa totoo lang, akala mo ba naniwala siya sa buong kalokohang masyado ng matanda? Nagsara ang aking aklat, nanigas ako. Bawat kalamnan ay biglang tensyonado. Ang tugon ni Lalaine ay umakyat sa heating vent, malapit sa aking mga paa. Si tatay ay laging mapaniwalain. Naalala mo ba noong sinabi namin sa kanya na babayaran namin siya pabalik para sa pag-aayos ng bubong? Ang kanilang tawanan ay sumunod. Kaswal, walang pakialam, malupit. Naglakad ako ng maingat patungo sa vent. Ang aking teacher's instincts ay umusbong. 30 taon ng classroom management ang nagturo sa akin kung kailan makikinig at kung kailan kikilos. Ito ay tiyak na isang sandali ng pakikinig. Ang tiyempo ay nagtrabaho ng perpekto. Sumali ang boses ni Wally. Pagbalik natin mula sa Hawaii, ilalagay natin siya sa nursing home na ni-research natin. Napatigil ang hininga ko. Nursing home. May bakanting lugar sa Sunset Manor sa susunod na buwan, dagdag ni Marisa. Ang tono niya ay pangnegosyo. Sabi nila, maari nilang bilisan ang papeles kung babayaran natin ang deposit ng maaga. Magkano? Tanong ni Benedict. PHP 160,000, sagot ni Wally. Pero sulit iyon para mapabilis ang paglipat niya. Kapag nandoon na siya, magiging sa atin na rin ang bahay na ito. Ito ang mana natin. Ang sahig ay tila tumagilid sa ilalim ng aking mga paa. Hinigpitan ko ang hawak sa windowsill, pumuti ang aking mga buko sa pininturahang kahoy. Patuloy ang boses ni Lalaine, masigla na ngayon. Nakipag-ugnayan na ako sa real estate agent na si Zacarias Alcantara. Sa tingin niya makakakuha tayo ng hindi bababa sa PHP 45,000, baka higit pa sa presyo ng merkado ngayon. Hatiin sa 4 na paraan? Tanong ni Benedict. Malinaw. Mapa, nakuha ninyo ang inyong bahagi dahil sa pagtitiis ninyo sa mga reklamo niya nitong nakaraang ilang taon. Tumawa si Marisa. Naging medyo demanding nga siya, hindi ba? Laging nagtatanong tungkol sa mga plano namin. Gustong isama sa lahat. Ang entitlement ay hindi makatotohanan, sumang-ayon si Lalaine. Parang, tatay, 62 ka na. Tanggapin mo na tapos na ang aktibong taon mo. Lumubog ako sa kama. Ang aking mga binti ay biglang hindi mapagkakatiwalaan. 5 taon ko silang pinatuloy. 5 taon ng mga bayarin sa grocery, bayad sa kuryente, pag-aayos at pagpapanatili habang si Benedict ay naghahanap ng trabaho at si Lalaine ay nag-iisip ng susunod niyang career move. Kinain nila ang pagkain ko, ginamit ang kotse ko, hiniram ang mga tools ko at hindi man lang nag-alok ng tunay na pasasalamat. Lalong lumakas ang boses ni Benedict, mas nasasabik. Ang pinakamagandang bahagi
ay hinding-hindi niya ito makikita. Nakumbinsi namin siya na nag-aalala lang kami sa kanyang kapakanan. Si tatay ay laging masyadong mapagkakatiwalaan, sabi ni Lane. Sabi ni Mama, hindi kailanman sinabi ng iyong ina na pabigat ang iyong ama. Biglang sumingit si Wally, ikinagulat ko. Sinasamba siya ng babaeng iyon. Well, wala siya rito para tumutol ngayon, hindi ba? Naging matalas ang boses ni Lane. At sa totoo lang, ito ang pinakamahusay para sa lahat. Si tatay ay makakakuha ng propesyonal na pangangalaga. Makakakuha kami ng pinansyal na seguridad. Propesyonal na pangangalaga? Ginawa nila itong tunog na parang isang medikal na pangangailangan sa halip na maginhawang pagtatapon. Nagpatuloy ang usapan, ngunit sapat na ang narinig ko. Tumayo ako ng dahan-dahan, naglakad patungo sa aking aparador at binuksan ang ilalim na drawer kung saan ko iningatan ang kahon ng alahas ni Celia. Sa loob, sa ilalim ng kanyang singsing sa kasal, nakalatag ang diid ng bahay na ito, ang bahay na binili ko sa pamamagitan ng aking sweldo bilang guro, ang bahay kung saan kami nagplano ni Celia na tumanda ng magkasama. Ang aking refleksyon ay nakatingin pabalik mula sa vanity mirror, ngunit may nagbago sa loob ng ilang minutong pag-espiya na iyon. Ang lalaking nakatingin sa akin ay hindi na tila invisible. Isinara ko ang kahon ng alahas ng tahimik at bumalik upang umupo sa gilid ng kama, nakikinig sa paghina ng kanilang mga boses habang lumilipat sila sa ibang bahagi ng bahay. Naging imposible ang pagtulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang desperadong boses ni Benedict mula 5 taon na, ang nakalipas, ay umaalingaw-ngaw sa aking alaala. Nakikipagkumpetensya sa kaswal na kalupitan ng gabing ito. Pebrero 2020. Dumating ang tawag noong 11:30 ng Martes ng gabi. Naalala ko ang eksaktong oras dahil nagche-check ako ng mga pagsusulit sa algebra. Pulang panulat sa kamay nang mag-vibrate ang telepono ko. David, kailangan ko ng tulong. Nawala na ang lahat sa akin. Ang kwento ay bumagsak sa pagitan ng pag-iyak. Mga online poker sites, mga pamumuhunan sa cryptocurrency na nangako ng garantisadong kita, mga sports betting app na tila madaling pera. PHP 25,000 na utang sa credit card. Ang bahay ay nasa foreclosure. Umiiyak sila Lane sa background, buntis sa kanilang pangalawang anak. Dapat Bitcoin niyon, bulong niya. Sabi ng lahat hindi iyon pwedeng bumagsak. Inilagay ko ang ipon namin, ang home equity loan, lahat, bago mismo mag-crash. Nakikinig ako. Ang puso ko bilang guro ay nasasaktan para sa binatilyong ito, na sa kung paanong paraan ay naging pamilya. Ilang buwan pa lang nawawala si Celia at ang bahay ay masyadong walang laman, masyadong tahimik. Sila Lane ang anak ko. Ang mga ito ang mga apo ko. Wala kaming mapupuntahan, patuloy ni Benedict. Ang mga magulang nila Lane ay, alam mo na, hindi kailanman inaprubahan ng nanay nila Lane ang tungkol sa akin. Hindi namin sila pwedeng tanungin. Nakilala niya ang kapatid ni Celia na naglinaw ng kanyang pag-ayaw kay Benedict mula pa noong araw ng kasal, ngunit wala na si Celia para mamagitan sa mga tensyon sa pamilya. Ngayon, nakahiga sa dilim, nakilala ko ang kalkulasyon sa likod ng desperasyon na iyon. Alam niya kung aling mga emosyonal na pindutan ang dapat pindutin, ang nagluluksa na biyudo, ang mapagprotektang lolo, ang lalaking may walang laman na bahay, at isang mapagbigay na puso. Tumayo ako mula sa kama, naglakad patungo sa bintana na nakatanaw sa likod bahay, kung saan naglalaro ang aking mga apo sa swing set na inilagay ko. Ang metal na balangkas ay kumikinang na kulay pilak sa liwanag ng buwan, PHP 15,000 mula sa aking pensyon. Ang kanilang mga bisikleta ay nakasandal sa garahe, mga training wheels na binili at inilagay ko mismo dahil masyadong abala si Benedict sa paghahanap ng trabaho. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinakalkula ko ang mga gastos. 5 taon ng grocery para sa 5 tao. PHP 1,200 konserbatibo. Mga kagamitan na dumoble sa kanilang pagdating. Isa pang PHP 320,000. Ang pag-aayos ng bubong na binanggit ni Lane kagabi. PHP 750,000 pagkatapos ng pinsala sa bagyo. Mga bayarin sa ospital nang mag-lapse ang kanilang insurance. Pag-aayos ng kotse para sa sasakyan na inaangkin nilang sa kanila.
Mahigit PHP 3,200,000. PHP 3,200,000 sa mga taong tinawag akong pabigat. Ang algebra ay simple, nakakapinsala. Sinusuportahan ko sila ng mas matagal kaysa sa ilang kasal at ang kanilang pasasalamat ay naging pagiging entitled sa kung saan sa daan. Naglakad ako sa aking aparador. Inilabas ang maliit na notebook kung saan ko sinubaybayan ang mga gastos sa bahay mula noong pagkamatay ni Celia. Ang kanyang mungkahi, sa totoo lang, gusto mong malaman kung saan napupunta ang pera, mahal. Pahina pagkatapos ng pahina ng mga kahilingan ni Benedict, mga pangangailangan ni Lane, mga kinakailangan ng mga bata. Laging kailangan, laging pansamantala, laging may mga pangako ng pagbabayad kapag bumuti ang mga bagay. Hindi kailanman bumuti ang mga bagay. Natuto lang sila na humingi pa. Umugong ang bahay sa paligid ko, huminto sa katahimikan ng gabi. Sa umaga, gigising sila na refreshed, nagpaplano ng kanilang bakasyon. Mag-iimpake sila ng mga maleta na binili ko sa kanila para sa Pasko. Magmamaneho papunta sa airport sa kotse na tinulungan kong pondohan pagkatapos ng kanilang repose care. Sumakay sa eroplano na may mga tiket na pinondohan ng mana na inaangkin na nila. Samantala, mananatili ako bilang isang masunurin na tagabantay ng bahay. Pinapanatili ang tahanan na ipinasya nilang nararapat sa kanila. Ngunit habang nakaupo ako roon sa dilim, napapaligiran ng mga larawan ng aking mga teaching awards at mga garden club certificates ni Celia. May isang bagay na nagkristal sa aking dibdib. Nagkamali sila sa isang pangunahing kalkulasyon. Ikinabahala nila ang kabaitan sa kahinaan, ang pagiging mapagbigay sa katangahan. Ang 40 taon ng pagtuturo ay nangailangan ng diskarte, pasensya at kakayahang manatiling 3 hakbang sa unahan ng mga estudyante na nag-iisip na maaari nilang daigin ang sistema. Ang ilang mga aralin ay natutunan sa pamamagitan ng patnubay. Ang iba ay nangangailangan ng kahihinatnan. Isinara ko ang expense notebook at inilagay ito pabalik sa drawer. Ang aking mga galaw ay sadyang tahimik. Ang umaga ay magdadala ng mga bagong posibilidad. Sumilip ang bukang liwayway sa mga kitchen blinds nang pumasok ako at nakita ang pamilya na abala na sa enerhiya ng paglalakbay. Nakatayo sila Lane sa counter, nag-oorganisa ng mga boarding pass at mga dokumento sa paglalakbay sa maayos na tambak. Si Benedict ay nakayuko sa kanyang telepono, malamang na sinusuri ang status ng flight, habang sina Wally at Marisa ay naghahambing ng mga brand ng sunscreen na parang mga military strategist na nagpaplano ng ruta ng pagsalakay. Magandang umaga, tatay. Masayang tawag ni Lane, hindi tumitingin mula sa kanyang paperwork fortress. Sariwa ang kape kung gusto mo. Nagsalin ako ng kape, pinag-aaralan ang kanilang mga masiglang mukha ng may bagong pananaw. Kahapon, makikita ko ang mga nasasabik na miyembro ng pamilya na naghahanda para sa pakikipagsapalaran. Ngayon, nagmamasid ako ng mga co-conspirators na nagdiriwang ng kanilang matagumpay na manipulasyon. Aalis ang flight sa 10:15, inanunsyo ni Benedict, nag-i-scroll sa kanyang screen. Dapat umalis tayo ng 8:30 para iwas traffic. Naalala mo bang ipack ang camera charger? Tanong ni Marisa kay Lane. Nasa carry-on na, kasama ang backup batteries. Hanga ako sa kanilang kahusayan, ang parehong organizational skills na hindi nila kailanman inilapat sa paghahanap ng trabaho o pag-ambag sa mga gastos sa bahay. Tila, ang pagpaplano ng marangyang bakasyon ay nangangailangan ng iba't ibang talento kaysa sa pagkuha ng pangunahing kita. Mayroon ba kayong kailangan kong gawin habang nagbabantay ako ng bahay? Tanong ko, umupo sa aking karaniwang upuan sa hapagkainan. Sa wakas ay tumingin sila Lane, ang kanyang ekspresyon ay mapagpalayaw. Ang karaniwan lang, tatay. Diligan ang mga halaman, kunin ang mail, baka patingnan ka kay Aling Elisa. Si Aling Elisa Torres, ang 70 taong gulang kong kapitbahay, na nakakilala sa amin ni Celia sa loob ng 15 taon. Iminungkahi nila Lane na titingnan niya ako na para bang ako ay isang invalid na nangangailangan ng pagbabantay. Kaya ko ang sarili ko. Mahinahon kong sagot. Tama, tatay, singhal ni Benedict. Huwag mong subukang ayusin ang anumang masira. Tumawag ka ng propesyonal. Ang kabalintunaan ay tumama sa akin ng mariin. Si Benedict,
na nawalan ng bahay dahil sa utang sa pagsusugal, ay nagpapayo sa akin tungkol sa responsableng pagpapanatili ng bahay. Sumipsip ako sa aking kape at tumango bilang pagsang-ayon. Siyempre, ayokong magdulot ng problema. Tila nasiyahan sila sa aking pagsunod. Tinupli ni Wally ang isang tourist map ng Maui. Itinago ito sa kanyang bulsa ng kamiseta. 2 linggo ng paraiso. Karapat-dapat tayo rito. Karapat-dapat sa pamamagitan ng 5 taon ng libreng tirahan, pagkain at pinansyal na suporta na hindi nila kailanman kinilala, lalo na't sinuklian. Mabilis na lilipas ang oras, tiniyak ko sa kanila. Baka magbasa ako, baka mag-organisa ng ilang bagay sa paligid ng bahay. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Lane. Perpekto yan, tatay. Maaari kang magsimula sa garahe. Masyado na itong nagkakalat. Nagkakalat sa kanilang mga gamit, natural. Mga bagay na itinabi nila roon nang lumipat sila. Pagkatapos ay nakalimutan habang ang aking garahe ay naging kanilang personal na warehouse. Nagsimulang maglipat si Marisa ng mga gamit mula sa counter papunta sa kanyang bag. Mga boarding pass, ID, mga dokumento ng travel insurance. Kinumpirma ng resort ang aming suite upgrade. Tanaw ang dagat, pribadong lanay, concierge service. Maganda pakinggan, sabi ko kinakalkula ang halaga ng ganoong tirahan. Madaling PHP 220,000 para sa 2 linggo. Pera na hindi nila kailanman pag-aari, ngunit ngayon ay inuutusan. Tumunog ang telepono ni Benedict. 5 pang minuto ang Uber. Ang anunsyo ay nag-udyok ng bigla ang paggalaw. Lumabas ang mga maleta. Kinuha ang mga huling minutong item at ang pangkalahatang kaguluhan ay pumalit sa kanilang naunang organisasyon. Tumayo ako, pinagmasdan ang kanilang mga paghahanda sa pag-alis ng may detached interest. Tatay, sigurado ka bang okay ka lang na mag-isa? Tanong ni Lane, bagamat ang tanong niya ay tila mas formalidad kaysa sa tunay na pag-aalala. Oo naman, mag-e-enjoy ako sa katahimikan. Hinalikan niya ang aking pisngi. 1 kilos na dating magpapainit sa aking puso. Ngayon parang kalkuladong pagganap para sa isang madla ng mga kamag-anak na umaasa ng pagmamahal ng anak. Sumara ang mga pinto ng kotse sa labas. Nagkarga si Benedict ng bagahe habang ang iba ay nagtitipon ng mga huling gamit. Sa loob ng 10 minuto, babalik ang aking bahay sa katahimikan na di umano'y hiniling ko. Mag-ingat ka, tawag ni Wally. Hinihila ang kanyang maleta patungo sa pinto. Magmaneho ng ligtas, sagot ko. Ibig sabihin ito sa kabila ng lahat. Ang harapang pinto ay sumara ng may mapagpasyang katapusan. Ang mga tunog ng makina ay humina sa kalye. Bigla, nag-iisa akong nakatayo sa aking kusina, napapaligiran ng mga naiwang tasa ng kape at nakakalat na mga travel brochure. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, ang bahay ay naging akin muli. Naglakad ako sa bintana ng kusina at pinanood ang kanilang kotse na nawala sa kanto. Dala ang aking walang utang na loob na pamilya patungo sa kanilang ninakaw na paraiso. 2 linggo, 14 na araw upang isaalang-alang ang aking mga opsyon, suriin ang aking mga mapagkukunan, at baka ipakita na ang pabigat na tinanggihan nila ay nagtataglay ng mga kakayahan na hindi nila kailanman pinaghihinalaan. Tinapos ko ang aking kape ng dahan-dahan, maparaan na pinaplano ang aking susunod na hakbang. Kailangan mo ng masasakyan papuntang airport? Nag-alok ako habang nahihirapan si Benedict sa malaking maleta ni Lane. Sa totoo lang, oo, hingal niya. Nag-cancel lang ang Uber traffic sa I-4. Perpekto, isang huling pagganap bilang kanilang matulunging tsuper. Ang biyahe patungo sa Orlando International ay tumagal ng 45 minuto dahil sa tipikal na kasikipan ng Biyernes ng umaga. Nakikinig ako sa kanilang masiglang daldalan tungkol sa snorkeling excursions at hapunan sa sunset. Nagtataka kung gaano kadali nilang tinalakay ang mga marangyang aktibidad na pinunduhan ng aking habambuhay na ipon. Tandaan mong kumuha ng litrato ng lahat, sabi ko sa kanila sa passenger drop-off. Gusto kong makita ang Hawaii sa pamamagitan ng inyong mga mata. Niyakap ako ni Lane ng saglit. Padadalhan ka namin ng postcard, tatay. Huwag kang magpakapagod habang wala kami. Kinuha ni Benedict ang pinakamabigat na bagahe. Salamat sa pagsakay, tatay. Tagapagligtas ka. Tagapagligtas. Ang kaswal na kabalintunaan ay hindi lumampas sa akin.
Naghintay ako hanggang sa nawala ang kanilang mga figura sa terminal. Pagkatapos ay umuwi ng may lumalagong pag-asa. Pagsapit ng 11:00, tinatawagan ko na ang numero na binanggit nila Lane sa kanyang narinig na usapan. Alcantara Realty, si Zacarias po ito. Mr. Alcantara, ako po si David Padilla. Kailangan kong ibenta ang aking bahay sa lalong madaling panahon. Sandaling paghinto. Gaano kabilis, Mr. Padilla? 2 linggo, maximum. Handa akong presyuhan ito ng agresibo para sa mabilis na pagbebenta. Ambisyoso yan. Ano ang nagtutulak sa pagmamadali? Naghanda ako para sa tanong na ito. Ang mga personal na kalagayan ay nangangailangan ng agarang liquidity. Naiintindihan ko na ang bilis ay may kaakibat na halaga. Saan matatagpuan ang ari-arian? Sa Windermere area, single-family home, 4 na kwarto, 2.5 banyo, walang mortgage, malinis na titulo. Nagbago ang kanyang tono, naging mas interesado. Ang walang mortgage ay mahusay para sa mabilis na pagbebenta. Ano ang tinatayang square footage? 2,800 square feet, may bagong kitchen, bagong bubong, 5 taon na ang nakalipas. Maganda ang neighborhood. Mr. Padilla, maaari akong pumunta riyan sa loob ng 1 oras kung available kayo. Ang timeline na ito ay agresibo, ngunit sa tamang pagpepresyo at isang cash buyer, hindi ito imposible. 1 oras. Sa loob ng 60 minuto, gagawin ko ang unang konkretong hakbang patungo sa pagpapakita kung gaano kabigat ang matandang ito kapag maayos na na-motivate. Hihintayin kita, kumpirma ko. Pagkatapos ng tawag, naglakad ako sa aking bahay nang may bagong mga mata. Ang mga kwartong ito ay nasaksihan ang tawa ni Celia, ang mga milestone sa pagkabata nila Lane, mga pagdiriwang ng pamilya na naging tunay noong naniniwala ako na ang pamilya ay nangangahulugang tapatan at suporta. Ngayon, nagre-representa sila ng ibang bagay, mga asset na ibebenta, equity na palalayain, mga resources para sa pagbabago ng dinamika ng kapangyarihan na namahala sa aking buhay sa loob ng 5 taon. Kinuha ko ang deed ng bahay mula sa kahon ng alahas ni Celia, kasama ang mga record ng property tax at mga dokumento ng homeowner's insurance. Lahat ng kakailanganin ni Zacarias upang mapatunayan ang aking pagmamay-ari at matukoy ang halaga sa merkado. Tumunog ang doorbell pagkalipas ng eksaktong 1 oras. Si Zacarias Alcantara ay lumabas na mas bata kaysa sa inaasahan ko, siguro 45, nakasuot ng navy blazer sa kabila ng init ng Florida. May dala siyang tablet at measuring tape, handa para sa agarang negosyo. Mr. Padilla, inabot niya ang kanyang kamay. Pinahahalagahan ko ang pagtawag ninyo. Batay sa ating usapan, sa tingin ko maaari tayong magtulungan ng epektibo. Pasok, ipapakita ko sa iyo ang lahat. Pumasok siya sa aking foyer, gumagawa na ng mga kalkulasyon sa isip. Magandang bahay, orihinal na matigas na sahig. Ni-refinish 5 taon na ang nakalipas. Si Celia, ang aking yumaong asawa, ay nagpumilit na panatilihin ang orihinal na karakter. Matalinong babae, nagdaragdag ng malaking halaga ang mga orihinal na tampok. Kinuha niya ang kanyang tablet. Bago tayo mag-tour, hayaan mong ipaliwanag ko ang proseso para sa inyong timeline. Ang 2 linggo ay nangangahulugang kailangan natin ng cash buyers, minimal na contingencies at mapagkompetensyang pagpepresyo. Handa ba kayo para sa mga kinakailangan na iyon? Tumango ako. Mas mahalaga ang bilis kaysa sa maximum na kita. Mahusay. Tingnan natin kung ano ang ginagawa natin. Habang sinisimulan ni Zacarias ang kanyang profesional na pagtatasa, sinusukat ang mga kwarto at nagtatala ng mga detalye ng arkitektura, naramdaman ko ang pagbabago sa aking dibdib. Pagkatapos ng mga taon ng pagre-react sa mga desisyon ng ibang tao, sa wakas ay kinokontrol ko na ang aking mga kalagayan. Binanggit nila Lane ang pangalan ni Zacarias habang nagpaplano na ibenta ang aking bahay nang wala akong kaalaman. Ngayon, narito siya sa aking paanyaya. Nagtatrabaho patungo sa aking mga layunin. Nagpapatakbo sa aking timeline. Ang simetriko ay parang katarungan, nagsisimulang balansehin ang mga timbangan. Pagkalipas ng 3 oras, pagkatapos umalis ni Zacarias, kasama ang kanyang paunang pagtatasa,
at pangako na magsisimula agad siyang tumawag. Tumunog ang aking telepono. Ang display ay nagpakita ng isang hindi pamilyar na numero, ngunit nakilala ko ang area code, Hawaii. Tatay! Ang boses nila Lane ay umapaw sa speaker, maliwanag na may tropikal na sigasig. Nakarating kami ng ligtas. Ang resort ay talagang hindi kapanipaniwala. Umupo ako sa aking upuan sa kusina. Ang business card ni Zacarias ay nakikita pa rin sa counter sa tabi ng kanyang folder ng mga dokumento ng ari-arian. Masaya akong ligtas kayong nakarating. Kumusta ang flight? Mahaba, pero sulit. Tatay, kailangan mong makita ang lugar na ito. Pribadong dalampasigan, infinity pool, spa services, lahat-lahat. Nag-book na si Benedict ng helicopter tour para bukas. Maganda pakinggan iyan. Sinundan ko ang gilid ng card ni Zacarias habang nagsasalita. Sana marami kayong kinukuhang litrato. Gagawin namin. Ang concierge ay nagrekomenda ng hindi kapani-paniwalang restaurant para mamaya. 5-star dining mismo sa dalampasigan. Malamang ay masyadong fancy para sa iyo, pero nasasabik kaming subukan ito. Masyadong fancy para sa akin, natural. Sigurado akong magkakaroon kayo ng magandang oras. Ang tono ni Lane ay bahagyang nagbago, naging mas parang ina. Kumusta ka sa pag-iisa? Hindi ka nagtatangkang magluto ng masalimuot na pagkain, hindi ba? Naalala mo ang sinabi ko tungkol sa pananatiling simple ng mga bagay? Inaalagaan ko ang lahat ng napakahusay, tiniyak ko sa kanya. Ang aking mga mata ay lumipat sa mga dokumento ng real estate na nakakalat sa aking mesa. Sa totoo lang, medyo abala ako. Mabuti. Huwag mo lang sobrahan ang sarili mo. Nag-alala kami tungkol sa pag-iwan sa iyo ng mag-isa. Ngunit pinaalalahanan ako ni Benedict na kailangan mong matuto ng kalayaan sa edad mo. Kalayaan? Ang salita ay nagdala ng masarap na kabalintunaan dahil sa mga aktibidad ko kaninang umaga. Speaking of independence, patuloy ni Lane, may pinag-uusapan kami. Naghahanda kami ng maliit na sorpresa para sa iyo pagbalik namin. Isang bagay na magiging talagang mabuti para sa iyong kinabukasan. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Isang sorpresa? Ayokong sirain ito, ngunit sabihin na lang natin na nakahanap kami ng solusyon upang matulungan kang lumipat sa iyong golden years ng mas komportable. Professional na pangangalaga, mga social activities kasama ang mga taong kasing edad mo, ganoon. Professional na pangangalaga, ang euphemism na ginamit nila habang pinaplano ang aking pagtatapon. Napakabuti mo, sabi ko, pinananatiling matatag ang aking boses. Sa totoo lang, iyon ay kawili-wiling timing. Naghahanda din ako ng sorpresa para sa inyo. Oh, tumawa sila Lane. Anong klasing sorpresa ang maaari mong planuhin, tatay? Kung sinabi ko sa iyo, hindi na iyon sorpresa, hindi ba? Pinayagan ko ang aking sarili ng isang maliit na ngiti. Sabihin na lang natin na inaalagaan ko ang ilang mahahalagang negosyo habang wala ka. Talagang mahalagang negosyo na magbabago sa lahat para sa ating lahat. Negosyo? Tatay, retired ka na. Anong klaseng negosyo ang maaari mong... Pinigilan niya ang sarili. Marahil ay napagtanto kung gaano siya kawalang galang. Ibig kong sabihin, sweet iyan, ngunit huwag mong pag-urin ang sarili mo sa anumang maliit na proyekto na ginagawa mo. Maliit na proyekto, kung alam lang niya. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, mahinahon kong sabi. Hinihawakan ko ang lahat ng perpekto. Sa katunayan, sa tingin ko ay lubos kang mamamangha sa kung ano ang nagawa ko pagbalik mo. Well, mag-ingat ka lang, okay? Tatawag kami ulit sa loob ng ilang araw para kumustahin ka. Nandito ako, kumpirma ako. Bagamat ang kahulugan ng dito ay maaaring maging ibang-iba sa oras na iyon. Pagkatapos ng tawag, tahimik akong umupo sa aking kusina. Napapaligiran ng katahimikan ng hapon at bigat ng kapwa panlilinlang. Naghahanda sila Lane na itapon ako sa isang nursing home, kumpiyansa na hindi ko kailanman matutuklasan ang kanilang plano. Samantala, naghahanda akong itapon ang bahay na itinuturing nilang mana, kumpiyansa na hindi nila kailanman inaasahan ang ganoong mapagpasyang aksyon mula sa kanilang di umano'y pabigat. Parehong panig ay nagpaplano ng mga sorpresa. Parehong panig ay kumbinsido sa kanilang estratehikong bentahe. Tanging isang panig lang ang talagang may kontrol.
Kinuha ko ang business card ni Zacarias at ngumiti. Bukas, magsisimula na ang tunay na trabaho. Dinala, NG Lingo, NG Umaga, Ang Tawag, and I Zacarias. Eksaktong 9 o'clock, kasama ang aming uning potential na mamimili. Si Jaime Cruz, a kumakatawan sa isang commercial investment group na naghahanap ng mga rental property sa mga tinatag na neighborhood. Ang timeline ay agresibo. Lihim na nagbabala sa akin si Zacarias bago dumating si Cruz. Karamihan sa mamamimili ay nanggagalangan ng mga linggo upang ayusin ang pagpapando. Ang ginung ito ay nakikipagtransains sa para inguniasahan niya ang malaking price flexibility. Mga cash transactions perfecto para sa aking pinakaling schedule. Dumating si Cruz sa isang pilak na BMW na kaswo ng mamaling kaswal na damit at may daling leather portfolio nasa kalagitnaan ng 50s. May kumpiyansang handshake ang uri ng sanay na kaasayan na nagmamangkahi ng maraming pagkuhan i-ari-arian. Magandang neighborhood, sabi niya. Senyori ang aking harapang bakaran nang may pagkalkula ng mga mata. Maganda ang bones sa bahay na ito. Ipakita mo sa akin ang mga panganayang punto ng pagbebenta. Inihatid kayo siya sa bawat kwarto. Itinampak ang mga engine refinish na matagas na sahig, updated kitchen, at bagong babong. Ang bawat tampak na inilarawan kayo ay parang pagdataksel sa alaala in Icelia. Ang guni nagpatuloy ako ng may professional na determination. Ang master bedroom ay may mahusay na natural na liwanag. Paliwanag kayo. Binubuksan ang mga blinds na pinili ng Icelia 15 taon na ang nakakaran. Original na crown molding sa buong bahay. Tumango si Cruz. Nagdatala sa kanyang tablet. Ano ang inyong motivation sa pagbebenta? Ang timeline na binanggit ni Zacarias ay nagpahawadig ng pagmamadali. Inulit kayo ang sagot na ito. Ang mga personal na kalagayan ay nanggagalangan ng agaran liquidity. Handa kang presyuhan ng mapagkampitsya para sa mabilis na pagsara. Gano ka mapagkampitsya? Depende ayon sa inyong mga kakayahan sa timeline. Nakumpleto namin ang tour as a loob ng 30 minuto. Senyori N.I. Cruz ang layat ng may investors detachment. Kinakalkula ang rental potential, mga gastos sa pagsasayos, pangmatagalang pagpahalaga sa halaga. Ang kanyang intiers ay tilitunay. Ang kanyang anggatanong ay practical kesa sa emotional. Ang ari-arian ay may mahusay na fundamentals pagdatapos niya. Nakikipamay sa akin sa foyer. Hayan mang patakbuin kayo ang mga numero sa aking mga kasosyo. Makakarinig ka mula sa akin bukas ang gihapan. Pagkatapos niyang umalis, naramdaman kayo ang maingat na optimismo. Cash buyer, professional na discard, makatatohaning mga inasahan sa timeline. Marahil ang aking plano ay magbabakis ng mayos. Siniran lunes ang gihapan ang optimismo na ayan. Ikinagalit kayo, Mr. Padilla, sabi ni Cruz sa telepono. Pagkatapos ang pagsusuri, ang mga numero ay hindi umayon sa aming mga investment parameters sa kasalukuyang asking price. Bumagsak ang aking tiyan. Ano ang ayon sa inyong mga parameters? Sa 22 lang
Mga PHP 3,200,000 na mas mababa kaysa sa hinihingi ninyo. Ang rental market sa lugar na iyon ay hindi sumusuporta sa mas mataas na gastos sa pagkuha. PHP 3,200,000 halos katumbas ng lahat ng ipinuhunan kayo as a pamilya na lalain sa loob ng limang taon. Malaki iyan, sabi kayo? Naiintindihan kayo? Maglang kayo ng oras upang isolin along. Ang aking alak ay mananatiling valid sa loob ng 48 oras. Pagkatapos ng tawag, umupo ako as a aking kasna, nakatingin as a business card and Zacarias. Handa ba kang mawalan ng PHP 3,200,000 para sa paghihiganti? Sulit ba ang pagpapachine ng aking kalayan sa ganung pinansyal na sakripisyo? Sa isang sandali, pumasak ang pagdaduda. Anak kayo pa rin sila Lane. Si Benedict, sa kabila ng kanyang anga kapintasan ay ama ng aking mga apo. Siguro ay nag-overreact lang ako sa nasaktan na damdamin at sugatan na pagmamatas. Pagkatapos ay nalala kayo ang kanilang tawanan sa narinig na usapan. Ang casual na kalupitin ng pagpaplano ng aking pagtatapan habang nakatira sa aking bahay. Kamakan ng aking pagkain, ginagastos ang aking para. Ang nursing home deposit na inayos na nila. Ang real estate agent na kinentik na nila. Ginawa nila ang kanilang pagpili limang taon na ang nakalipas. Nagpasyang ako ay isang resource na pagsasamanulan kaysa sa pamilya na pahahalagan. Ngayon, haharapin nila ang mga kahihinatnan ng pagpiling ayan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Zacarias. Tinatanggap ko ang alok ni Cruz, sabi ko, nang walang paunang salita. Mr. Padilla, sigurado ba kayo? Iyan ay isang malaking pagbawas, baka makahanap tayo ng mas mahusay. Sigurado ako. Gaano kabilis natin maaaring isara sa cash at minimal na contingencies? 8 araw, posibleng mas mababa. 8 araw. Sapat na oras bago ang kanilang pagbabalik. Ihanda mo ang mga papeles, kumpirma ko. Habang ibinababa ko ang telepono, may isang bagay na tumimo sa aking dibdib. Isang kalmado, malamig na katiyakan na parang katarungan na sa wakas ay nabubuo. Gusto nila akong ituring na pabigat. Sige. Matutuklasan nila kung gaano kamahal ang pabigat na iyon kapag maayos na na-motivate. Ang bahay na binalak nilang manahin ay mawawala. Ang pera na inaasahan nila ay mawawala sa aking bulsa. Kasama ang aking pagpayag na bigyan ng subsidya ang kanilang komportabling kawalan ng trabaho. Ang ilang mga aralin na isip ko ay sulit sa bawat sentimo na ginugol nila. Ang Miyerkules ng umaga ay nagdala ng hindi inaasahang pagpapatunay. Tumawag si Zacarias na may balita na nagpababa sa aking naunang pagdududa na tila hangal. Mr. Padilla, mayroon akong mga kahangahangang pag-unlad. Ang investment firm ni Cruz ay gustong bilisan ang lahat. Nag-aalok sila ng dagdag na PHP 500,000, higit sa napagkasunduan nating presyo para sa garantisadong 7-day close. Inilapag ko ng maingat ang aking tasa ng kape. Nag-aalok sila ng mas maraming pera para sa mas mabilis na serbisyo? Eksakto. Tila, mayroon silang capital deployment deadlines at ang inyong ari-arian ay perpektong umaangkop sa kanilang mga Q2 acquisition targets. Gusto nilang isara sa susunod na Martes. 5 araw bago ang pagbabalik nila Lane mula sa Hawaii. Ano ang kinakailangan mula sa akin? Minimal. Dahil iwi-waive nila ang inspection contingencies at nagbabayad ng cash, pangunahing kailangan namin ng mga signature at title clearance. Nagsimula na ang kanilang abogado sa papeles. Naglakad ako sa bintana ng kusina, nakatingin sa likod bahay kung saan naglaro ang aking mga apo sa kagamitan na binili ko. Di nagtagal,
Maglalaro ang ibang mga bata rito habang ang kanilang mga magulang ay nagbabayad ng renta sa investment company ni Jaime Cruz. Mr. Padilla, komportable ba kayo sa pinabilis na timeline? Komportable? Masaya ako. Oo naman. Ano ang kailangan kong pirmahan? Dadadalin ko ang mga dokumento ngayong hapon. Gusto ng abogado ni Cruz na suriin ang lahat bukas. Pagkatapos, mag-schedule tayo ng pagsasara para sa Lunes. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa aking tahimik na bahay, napapaligiran ng mga dekada ng naipong alaala na malapit nang mapunta sa mga estranghero. Ang kabalintunaan ay hindi lumampas sa akin. Ang pagmamadali ng negosyo ni Cruz ay perpektong umaayon sa aking revenge timeline. Sila Lane at ang kanyang pamilya ay malamang na nakaupo sa isang dalampasigan sa Hawaii sa sandaling ito, humihigop ng mga inuming tropikal at tinatalakay ang kanilang mga plano para sa aking propesyonal na pangangalaga. Malamang na nararamdaman nila na sila ay napakatalino tungkol sa kanilang sorpresang nursing home arrangement, kumpiyansa na hindi ko kailanman mapaghihinalaan ang kanilang scheme. Kung alam lang nila na ang kanilang di umano'y pabigat, ay nalampasan sila ng lubusan. Tumunog muli ang telepono. Hindi kilalang numero. Area code ng Hawaii. Tatay, boses ni Benedict sa oras na ito. Malamang na tumatawag habang sila Lane ay nasa spa. Kumusta ka? Napakabuti, sagot ko ng totoo. Inaalagaan ko ang negosyo tulad ng ipinangako ko. Mabuting marinig iyan. Hindi ka naman nagkakaabala, sana? Tumawa siya sa sarili niyang biro. Wala akong hindi kayang hawakan, tiniyak ko sa kanya. Kumusta ang paraiso? Hindi ko maaaring magreklamo. Hindi ka panipaniwala ang helicopter tour kahapon. Sila Lane ay nagpapamasahe ngayon, sabi niya, iparating ko sa iyo. Hi. Sabihin mo sa kanya kumusta ako. Sana ay nag-e-enjoy kayong dalawa sa bawat sandali. Nag-e-enjoy kami. Gustong-gusto ng mga bata ang dalampasigan. Nag-uusap sina Marisa at Wally tungkol sa pagpapahaba ng biyahe kung maaari naming baguhin ang mga flight. Pagpapahaba ng biyahe? Mas mabuti pa para sa aking timeline. Maganda pakinggan niyan. Huwag kayong mag-alala tungkol sa pagmamadali pabalik para sa akin. Sigurado ka? Ayaw naming iwan ka ng masyadong matagal. Okay lang ako. Talaga, hinahawakan ko ang lahat ng mas mahusay kaysa sa inaasahan mo. Pagkatapos ibaba ang telepono ni Benedict, ngumiti ako sa magandang simetriko. Lubos silang kumpiyansa sa kanilang mga plano, kaya sigurado na mananatili akong kanilang sumusunod na biktima, kaya't isinasaalang-alang nila ang pagbibigay sa akin ng mas maraming oras upang kumpletuhin ang aking counter-strategy. Pagbalik nila sa Florida, maging sa 10 araw o 14, matutuklasan nila na ang kanilang mana ay naglaho at ang kanilang house sitter ay naging isang bagay na mas kakilakilabot kaysa sa pabigat na tinanggihan nila. Kinuha ko ang business card ni Zacarias at sinundan ang mga gilid nito gamit ang aking daliri. Hindi na makapaghintay ang Lunes. Noong Huwebes ng umaga, sinimulan ko ang pinaka-nakakasiyang proyekto ng aking pagretiro. Pagpapaalis sa aking walang utang na loob na pamilya mula sa bahay na inaangkin nilang mana. Nagtatrabaho ng maparaan, nagsimula ako sa kwarto nila Lane. 5 taon nang naipong ari-arian ang pumuno sa bawat ibabaw. Mamahaling damit na binili gamit ang pera ko sa grocery, mga alahas na ibinigay ko sa kanya para sa mga kaarawan, mga larawan ng mga bakasyon na pinondohan ko ngunit ibinukod ako. Ang bawat item ay maingat na inilagay sa mga may label na kahon. Treating this like the move they never expected, bulong ko, tinupli ang kanyang mga designer blouses ng may parehong pangangalaga na ipinakita ko nang tulungan ko siyang mag-impeke para sa kolehiyo ilang dekada na ang nakakaraan. Ang mga ari-arian ni Benedict ay nagsabi ng sarili nilang kwento ng kabiguan at pagiging entitled. Gaming equipment na nagkakahalaga ng libo-libo, mga gabay sa cryptocurrency at mga aklat sa pagsusugal, mga tools na hiniram niya at hindi na ibinalik. Inimpake ko ang lahat ng sistematiko, kasama ang laptop kung saan malamang na nawala niya ang pinansyal na seguridad ng aming pamilya. Ang storage facility na pinili ko ay 20 minuto ang layo, malapit para sa posibleng access ng pamilya, sapat na malayo upang maging parang pagkakatapon. Ang tagapamahala, isang magiliw na babae na nagngangalang Rosalinda,
ay tumulong sa akin na pumili ng isang unit na sapat na malaki para sa kumpletong sambahayan ng isang pamilya. Nakakabigla ang paglipat, sabi niya. Pinapanood akong pumirma sa kasunduan sa pag-upa. Tila napaka-organisado mo tungkol dito. Nagkaroon ako ng oras upang magplano, sagot ko ng totoo. Inabot ng halos buong hapon ang pagkarga. Ang mga profesional na mover na kinuha ko ay tinrato ang lahat ng may paggalang. Nauunawaan na ang mga ari-arian ng pamilya ay nararapat sa maingat na paghawak, anuman ang mga kalagayan. Ang panonood ng kahon pagkatapos ng kahon na nawawala sa storage unit ay parang panonood ng katarungan na nagiging pisikal na anyo. Ang mga item ni Wally at Marisa ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Mga gamot, mahahalagang dokumento, ang mamahaling bagahe na binili nila para sa biyaheng ito. Inimbentaryo ko ang lahat, tinitiyak na makikita nila ang kanilang mga ari-arian na organisado at maa-access kapag natuklasan nila ang kanilang bagong sitwasyon sa pamumuhay. Napakaraming gamit niyan, komento ni Miguel, isa sa mga mover, sinisigurado ang huling bahagi ng muebles. Isang pamilya ng 5, simpleng sagot ko. Ang huling kahon ay naglalaman ng mga childhood mementos nila Lane, mga school awards, mga litrato ng pamilya, mga art projects na iningatan ko sa loob ng mga dekada. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ito sa storage unit. Ang mga item na ito ay kumakatawan sa anak na pinalaki ko, hindi ang babae na nagplano ng aking pagtatapon. Pagkatapos ilock ang unit, binigyan ko si Rosa ng isang sobre na naglalaman ng 6 na buwang renta ng maaga. May darating upang kunin ang lahat sa huli, paliwanag ko. Malamang mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Pagsapit ng gabi, nabago ko ang aking bahay sa isang bagay na halos hindi ko makilala. Isang malinis, walang laman na ari-arian na handa para sa mga bagong may-ari. Ang sarili kong mga gamit ay nanatili. Mga teaching certificates sa mga pader, mga litrato ni Celia sa mantle, mga aklat na humubog sa aking pag-iisip sa loob ng 40 taon. Ang apartment na inupahan ko sa malapit ay katamtaman ngunit sapat. Isang kwarto, kitchenette, sapat na espasyo para sa isang lalaki na natutong mamuhay ng independyente muli. Habang inaayos ko ang aking mga damit sa maliit na aparador, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng mga taon. Kumpletong kontrol sa aking kapaligiran. Walang kakain ng aking pagkain nang hindi nag-aambag. Walang gagamit ng aking mga kagamitan habang nagrereklamo tungkol sa aking presensya. Walang magpaplano ng aking kinabukasan nang hindi kumukonsulta sa akin. Tumunog ang aking telepono habang ina-unpack ko ang aking mga teaching awards. Ang caller ID ay nagpakita ng numero ng Hawaii. Tatay? Ang boses nila Lane ay tila relaxed, malamang na tumatawag mula sa kanilang resort balcony. Kumusta ka? Napakaganda, sabi ko nang may ganap na katapatan. Ang lahat ay eksaktong kung saan dapat. Mabuting marinig iyan. Nagkakaroon kami ng napakagandang oras. Ang concierge ay nag-ayos ng isang pribadong hapunan sa dalampasigan mamaya. I-enjoy ninyo ang bawat sandali, hinikayat ko. Siguraduhin mong gumawa kayo ng mga alaala na tatagal habang buhay. Dahil pagkatapos ng Lunes, iyon na lang ang matitira sa kanila, sa kanilang komportable, parasitikong pamumuhay. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa aking bagong kusina, umiinom ng kape, at nag-iisip tungkol sa eleganteng katarungan ng sitwasyon. Gusto nila akong mawala sa kanilang buhay. Ngayon, matutuklasan nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng kawalan. Ang ilang mga aralin ay nangangailangan ng kumpletong paglulubog upang maunawaan ng maayos. Dumating ang Lunes ng umaga nang may bigat ng hindi maiiwasan. Umupo ako sa opisina ng notaryo ni Lorna Manalo, napapalibutan ng mga dokumento na legal na magpapatibay sa aking paghihiganti. Sa tapat ko, sinuri ni Jaime Cruz ang huling papeles ng may kahusayan ng isang taong sanay sa mga pagkuha ng ari-arian. Lahat ay tila maayos, inanunsyo ni Lorna. Inaayos ang mga dokumento ng paglilipat ng titulo sa tumpak na mga hilera. Mr. Padilla,
Kailangan kong i-verify ang inyong pagkakakilanlan ng isa pang beses. Inabot ko ang aking driver's license. Pinapanood siyang ikumpara ang litrato sa aking mukha. 62 taong gulang, retired mathematics teacher. Malapit nang kumpletuhin ang pinakakalkuladong desisyon ng aking buhay. Mr. Cruz, na-verify na ang sertipikadong pondo ng inyong kumpanya, patuloy niya. Maaari tayong magpatuloy sa pagsasara. Si Zacarias ay nakaupo sa malapit, tablet sa kamay, naghahanap ng kasiyahan sa kanyang matagumpay na pag-navigate sa isang imposibleng timeline. Sa loob ng 7 araw, nagawa niya ang karaniwang tumatagal ng mga linggo, isang patunay sa kapangyarihan ng mga cash transactions at mga motivated seller. Ang paglilipat ng deed ang ating unang dokumento, paliwanag ni Lorna, inilalabas ang mga papeles sa mesa. Opisyal nitong inililipat ang pagmamay-ari ng 847 Maple Street mula kay David Padilla sa Pinnacle Investment Holdings. 847 Maple Street, ang address kung saan kami nagplano ni Celia na tumanda ng magkasama, kung saan ginawa nila Lane ang kanyang unang mga hakbang, kung saan ang 3 henerasyon ng mga alaala ay nabubuhay sa bawat kwarto. Ngayon, pag-aari na ito ng mga estranghero na gagawin itong kita mula sa renta. Pumirma ako ng aking pangalan ng may matatag na kamay. Property disclosure statements sunod, patuloy ni Lorna. Kinukumpirma nito ang kondisyon ng bahay at anumang kilalang issue. Kilalang issue. Ang emosyonal na pagtataksil ba ay binibilang bilang isang structural problem? Ang mga taon ba ng kawalang utang na loob ay nakakaapekto sa katatagan ng pundasyon? Ini-initial ko ang bawat pahina ng maparaan. Financial settlement sheet, sabi ni Jaime, inilalabas ang isa pang dokumento. Huling presyo ng pagbili minus closing costs at agent commissions. Ang mga numero ay nagsabi ng kanilang sariling kwento. Presyo ng pagbili na binawasan ng PHP 3,200,000 upang matiyak ang mabilis na pagbebenta. Mga bayarin ng ahente, legal na gastos, title insurance. Ang huling halaga ay nagrepresenta pa rin ng mas maraming pera kaysa sa nakita ko sa isang lugar mula noong life insurance payout ni Celia 5 taon na ang nakalipas. Pera na magpopondo sa aking kalayaan habang natuklasan ng pamilya ni Lane kung ano ang pakiramdam ng kawalan ng tirahan. Ang inyong pirma rito ay ginagawang legal na may bisa ang pagbebenta, sabi ni Lorna. Itinuturo ang huling linya. Sandali akong huminto, nakalutang ang panulat sa ibabaw ng papel. Kapag napirmahan na, wala nang pagbabalik. Babalik sina Lane at Benedict mula sa Hawaii at makikita na ang kanilang inaasahang mana ay naglaho sa pagmamayari ng korporasyon. Ang kanilang komportable, parasitikong pamumuhay ay magtatapos ng permanente. Hinawakan ng panulat ang papel. Ang aking pirma ay dumaloy sa linya sa parehong maingat na sulat kamay na ginamit ko upang mag-grade ng mga papel sa loob ng 40 taon. Maligayang bati, sabi ni Jaime. Inabot ang kanyang kamay. Ang Pinnacle Investment ay nalulugod na idagdag ang ari-arian na ito sa aming portfolio. Nagkamayan kami, ang retired teacher at ang investment executive, na kumumpleto ng isang transaksyon na sisira sa 4 na tao na kasalukuyang humihigop ng inuming tropikal sa paraiso. Commission payment, sabi ni Zacarias. Tinatanggap ang kanyang tseke mula kay Jaime. Salamat sa inyong dalawa sa paggawa nito na posible. Tinipon ni Lorna ang mga pinirmahang dokumento. Inilapat ang kanyang notarial seal sa bawat pahina. Nagwakas na ang pagsasara. Mr. Padilla, mayroon kayong 30 minuto upang kunin ang anumang natitirang personal na item. Pagkatapos, lilipat ang pagmamay-ari sa Pinnacle Investment. 30 minuto upang magpaalam sa bahay kung saan ako naging masaya, kung saan ako pinagsamantalahan, kung saan natuklasan ko sa wakas ang pagkakaiba sa pagitan ng pamilya at parasites. Nagmaneho ako patungong 847 Maple Street sa huling pagkakataon, gamit ang mga susi na isusuko ko sa loob ng 20 minuto. Naglalakad sa walang laman na mga kwarto. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan mula noong pagkamatay ni Celia, kumpletong pagsasara. Ang sala kung saan inanunsyo ni Lane ang aking pagkakabukod mula sa kanilang biyahe sa Hawaii. Ang kusina kung saan narinig ko ang kanilang mga plano sa nursing home.
Ang kwarto kung saan pinroseso ko ang kanilang pagtataksil at pinili ang katarungan kaysa sa pagiging biktima. Ang bawat kwarto ngayon ay pag-aari ng kumpanya ni Jaime Cruz na magpaparenta sa mga tenant na talagang magbabayad para sa pribilehiyo ng pamumuhay doon. Kinuha ko ang larawan ni Celia mula sa mantle at ang aking mga teaching certificates mula sa mga pader. Ang lahat ng iba pa, muebles, appliances, fixtures, ay pag-aari ng mga bagong may-ari ayon sa aming kasunduan. Nakatayo sa foyer kung saan ko tinanggap ang pamilya ni Lane, 5 taon na ang nakalipas, naramdaman ko ang bigat ng pagbabago. Ang mapagbigay na biyudo na nag-alok ng santuwaryo ay naging isang bagay na mas estratehiko. Ang pabigat na binalak nilang itapon ay itinapon sila. Tumunog ang aking telepono na may text mula sa isang hindi kilalang numero ng Hawaii. Tatay, napakaganda ng oras. Nagmungkahi si Benedict na pahabain ang biyahe ng 1 pang linggo. Sana ay hindi mo mamasamain ang dagdag na oras na mag-isa. Love, Lalaine, 1 dagdag na linggo. Binibigyan pa nila ako ng mas maraming oras upang tikman ang aking tagumpay. Kinandado ko ang pinto sa huling pagkakataon at inabot ang mga susi kay Jaime na naghihintay sa driveway kasama si Zacarias. Kumpleto na ang paglilipat ng ari-arian, inanunsyo ko. Habang nagmamaneho ako, palayo mula sa 847 Maple Street, nakita ko si Jaime sa aking rear view mirror. Nasa telepono na, tinatalakay ang mga paghahanda sa pagpaparenta. 4 na araw hanggang sa pagbabalik ng pamilya ni Lane upang matuklasan na sila ay nalampasan ng pabigat na minamaliit nila. Opisyal na nagsimula ang countdown sa paghahayag. 2 linggo pagkatapos ng pag-alis ng aking pamilya patungong Hawaii, nakaupo ako sa isang beachfront hotel room sa Maui, humihigop ng kape at naghihintay ng tawag ni Aling Elisa Torres. Ang kabalintunaan ay hindi lumampas sa akin. Nag-e-enjoy ako sa bakasyon sa Hawaii na ipinagkait nila sa akin, na pinunduhan ng pagbebenta ng bahay na itinuturing nilang mana. Tumunog ang aking telepono eksaktong fat kabamran oras ng Florida. David! Nandyan na sila! Ang boses ni Elisa ay nanginginig sa excitement. Inilapag ko ang aking tasa ng kape. Pinapanood ang mga puno ng niyog na umaalog sa labas ng aking bintana. Kumusta nila tinanggap ang balita? Naku po, dapat ay nakita mo ang mukha ni Lane nang mapagtanto niya na may mga estranghero na nakatira sa inyong bahay. Patuloy siyang nagpipilit na may pagkakamali na sila ang nararapat doon. Ngumiti ako. Iniisip ang karapat-dapat na kumpiyansa ni Lane na bumagsak laban sa legal na realidad. Ano ang sinabi sa kanila ng mga bagong may-ari? Napaka-propesyonal tungkol dito. Ipinakita sa kanila ang deed, ipinaliwanag na binili nila ang ari-arian ng legal. Nagtangka pa si Lane na sumingit sa loob ng bahay. Ang imahe ng desperadong pagtatangka ng aking anak na bawiin ang hindi kailanman naging kanya ay nagpuno sa akin ng kasiyahan. At si Benedict, galit na galit, nagsimulang sumigaw tungkol sa mga abogado at lawsuit hanggang sa nagbanta ang mga bagong may-ari na tatawag ng pulis. Umiiyak si Marisa. Patuloy na nagtatanong si Wally kung saan ka pumunta. Ibinigay mo ba sa kanila ang impormasyon ng storage facility? Tulad ng ipinag-utos mo, ibinigay kay Lane ang address at sinabi sa kanila na ligtas ang kanilang mga gamit. Ginulagulan niya ang papel sa kanyang kamao at humingi ng impormasyon kung nasaan ka. Sumandal ako sa aking hotel chair. Pinapanood ang isang cruise ship na dumaan sa abot tanaw. Ano ang sinabi mo sa kanila? Eksakto ang sinabi mong sabihin na umalis ka ng bayan pagkatapos ibenta ang bahay at maaari ka nilang kontakin ng direkta kung kailangan nilang pag-usapan ang anuman. Sinubukan ba nilang tumawag? Patuloy. Nagri-ring sila Lane sa inyong numero bawat naus minuto sa loob ng nakaraang oras. Nag-iwan si Benedict ng medyo colorful na voicemails. Tiningnan ko ang aking telepono, napansin ang 43 missed calls at dumarami pa. Iniisip ko na sila ay lubos na motivated upang maabot ako ngayon. David, kailangan kong itanong, nasa Hawaii ka ba talaga? Ang Grand Wailea Resort? Sa totoo lang, parehong lugar na binalak nilang manatili nang wala ako. Huminto ako, hinahayaan itong lumubog.
Elisa, napakalaking tulong mo. Sana ay naiintindihan mo kung bakit kinailangan ito. Pagkatapos panoorin silang tratuhing parang personal na ATM sa loob ng 5 taon, sa totoo lang, humanga ako. Ipagmamalaki ni Celia kung paano ka tumayo para sa sarili mo. Talaga ngang pahahalagahan ni Celia ang matematikal na katumpakan ng aking paghihiganti. Pantay at kabaligtaran na reaksyon sa mga tao ng pagsasamantala. Ano ang ginagawa nila ngayon? Tanong ko. Ang huli kong nakita, nagkakarga sila ng mga maleta sa isang taxi. Ipinapalagay kong patungo sa isang hotel dahil wala na silang ibang mapupuntahan. Mukhang lubos na nag-iba sila Lane. Nag-iba? Ang parehong salita na gagamitin ko upang ilarawan ang aking damdamin nang narinig ko ang kanilang mga plano sa nursing home. Ang katarungan ay may magandang simetriko. Elisa, kung hihilingin nila sa iyo na tawagan akong muli, sabihin mo sa kanila na nag-e-enjoy ako sa aking bakasyon at kokontakin ko sila kapag handa na ako. Gaano katagal mo silang pababayaan na maghintay? Sapat na katagal para tunay nilang maunawaan kung ano ang pakiramdam ng itinatapon ng pamilya. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglakad ako papunta sa aking hotel balcony. Nilalanghap ang tropikal na hangin na inakala ng aking pamilya na masyado na akong matanda upang pahalagahan. Sa ibaba, nag-e-enjoy ang mga turista sa dalampasigan na inakala nilang hindi ko kayang hawakan. Ang mga helicopter tour na binanggit ni Benedict ay nagdaraan sa itaas. Nagdadala ng mga pasahero sa mga pakikipagsapalaran na di umano'y nalampasan ko na. Ang aking telepono ay nag-buzz na may isa pang tawag mula kay Lalaine. Hayaan ko itong mag-ring, pagkatapos ay isa pa mula kay Benedict. Binaliwala ang isang text mula kay Marisa. David, pakiusap tawagan mo kami. Kailangan naming mag-usap. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Sa loob ng 5 taon, kinontrol nila ang aking buhay sa pamamagitan ng emosyonal na manipulasyon at pinansyal na pagdepende. Binalak nila ang aking kinabukasan nang wala ang aking input. Inakala ang aking pagsunod nang wala ang aking pahintulot. Tinrato ang aking pagiging mapagbigay bilang kanilang karapatan. Ngayon kontrolado ko ang mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan. Maaari silang maghintay hanggang sa magpasya ako na natuto na sila ng sapat na pagpapakumbaba upang maging karapat-dapat sa aking atensyon. Nag-order ako ng room service at umupo upang panoorin ang sunset na sinubukan nilang ipagkait sa akin. Ang aking telepono ay nagbabuzz pa rin sa lalong desperadong mga tawag mula sa pamilya na sa wakas ay natuklasan ang tunay na halaga ng pagkuha sa isang tao ng walang pasubali. Ang ilang mga aralin, naisip ko, ay nangangailangan ng kumpletong kawalan ng kapangyarihan upang lubos na maunawaan. Malapit na silang maging mahusay na mag-aaral. Pagkalipas ng 6 na oras pagkatapos ng tawag ni Elisa, sumakay ako sa panggabing flight mula Orlando patungong Honolulu gamit ang pera mula sa pagbebenta ng bahay upang bilhin ang first-class seat na inakala ng aking pamilya na masyado na akong matanda upang sakupin. Habang ang Boeing 787 ay umaangat sa Florida sunset, umupo ako sa balat ng upuan at sinuri ang aking screen ng telepono. 43 missed calls, 17 voicemails at dumarami pa. Ang bawat abiso ay nagre-representa ng isa pang sandali ng kanilang desperasyon, isa pang crack sa karapat-dapat na kumpiyansa na pinanatili nila sa loob ng 5 taon. Sinuri ko ang call log ng maparaan. Lalaine, Benedict, Marisa, Wally, Lalaine ulit, Benedict ulit. Pinapanood ang pag-unlad ng kanilang takot na lumabas sa mga digital timestamp. Ang unang voicemail na naiwan 20 minuto pagkatapos ng tawag ni Elisa ay nagdala ng pamilyar na tono ng pag-uutos ni Lalaine. Tatay, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero hindi ito nakakatawa. Tawagan mo ako pabalik agad. Pagsapit ng ika-20 mensahe, ang galit ay gumapang sa boses ni Benedict. Baliw ito, David. Hindi mo lang pwedeng ibenta ang bahay namin nang hindi sinasabi sa amin. Kukuha kami ng mga abogado. Ibinunyag ng mensahe 15 ang mga luha ni Marisa. Pakiusap, David. Hindi namin naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nasaan ka? Kailangan naming mag-usap. Ang huling voicemail na naitala bago ang pag-alis ay nakuna ng kumpletong pagsuko ni Lalaine. Tatay,
Pakiusap sagutin mo. Gagawin namin ang anuman. Tawagan mo lang kami pabalik. Wala kaming mapupuntahan. Wala kaming mapupuntahan. Ang eksaktong parirala na binalak nila para sa aking nursing home na usapan. Habang umaakyat kami patungo sa cruising altitude, tumingin ako sa mga ilaw ng Florida na lumiliit sa ibaba. Sa isang lugar sa nakakalat na pag-iilaw na iyon, ang aking pamilya ay nagkukumpulan sa isang hotel room, abalang tumatawag sa isang numero na mananatiling hindi sinasagot, hanggang sa magpasya ako na natuto na sila ng angkop na pagpapakumbaba. Lumitaw ang flight attendant na may serbisyo ng champagne. May ipinagdiriwang po ba kayong espesyal ngayong gabi, Mr. Padilla? Araw ng kalayaan, sagot ko. Tinatanggap ang crystal flute. Mga 40 taon na itong overdue. 9 na oras ang lumalabas. 9 na oras ng Pacific Ocean sa pagitan ko at ng kanilang desperadong pagtatangka na muling maitatag ang kontrol. 9 na oras upang tikman ang kumpletong pagbaliktad ng dinamika ng kapangyarihan na namahala sa aking buhay mula noong pagkamatay ni Celia. Binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng isang email na hindi ko ipapadala. Isang liham na nagpapaliwanag ng lahat ng ginawa nilang mali, bawat sandali ng kaswal na kalupitan, bawat mapanlait na komento tungkol sa aking edad at kakayahan. Ang proseso ng pagsulat ay naramdaman na therapeutic, cathartic, parang pag-grade ng mga papel sa pinakamahalagang aral na itinuro ko kailanman. Ngunit hindi pa sila karapat-dapat sa mga paliwanag. Ang mga paliwanag ay dumating pagkatapos ng mga kahihinatnan, pagkatapos ng pag-unawa, pagkatapos ng tunay na pagsisisi na pumalit sa karapat-dapat na galit. Ang aking telepono ay nag-buzz sa tawag 44. Lalay na ulit. Pinanood ko ang kanyang pangalan na lumiwanag sa aking screen. Pagkatapos ay kumupas sa itim habang ang tawag ay napunta sa voicemail. Magpapatuloy ang siklo ng desperasyon sa buong flight ko. Habang nag-e-enjoy ako sa meal service na inakala nilang masyado na akong matanda upang pahalagahan. Sa ibaba namin, ang Pasipiko ay walang katapusan na lumalawak. Ang madilim na tubig ay nagre-reflect ng starlight na parang nakakalat na diamante. Kami ay tumatawid sa mga time zone, iniiwan ang kanilang krisis sa bawat nautical mile. Pagdating ko sa Honolulu, gigising na sila sa kanilang pangalawang araw ng kawalan ng tirahan, ang kanilang pangalawang araw ng pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng itinatapon ng pamilya. Binura ko ang hindi ipinadalang email at isinara ang aking laptop. Ang ilang mga aralin ay hindi maaaring ituro sa pamamagitan ng mga salita. Nangangailangan sila ng kumpletong paglulubog sa kahihinatnan. Ang aking pamilya ay natututo ng mapait na kurikulum na yon ngayon. Natutuklasan kung ano ang ibig sabihin ng kailangan ang isang tao na hindi na sila kailangan. Ang math teacher sa akin ay pinahahalagahan ang eleganteng simetriko. 5 taon ng pagsasamantala na binayaran ng gaano man katagal bago ang tunay na pagsisisi. 5 taon ng pagkuha sa akin ng walang pasubali, binayaran ng gaano karaming araw ng hindi pagkuha ng anuman ng walang pasubali muli. Habang dinadala ako ng eroplano patungo sa Hawaiian Sunrise, sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ni Celia tungkol sa pag-alam kung saan napupunta ang pera. Napunta ito sa pinakamahal, ngunit mahalagang edukasyon na matatanggap kailanman ng aking pamilya. Ang presyo ng pag-aaral na ang ilang mga pabigat, kapag maayos na na-motivate, ay maaring magdala ng mas maraming bigat kaysa sa inakala ng sinuman. Ang aking telepono ay nagpakita ng 46 missed calls nang sa wakas ay ibinaligtad ko ito at nakatulog 30,000 feet sa itaas ng kanilang mundo ng mga kahihinatnan patungo sa paraiso na inakala nilang masyado na akong matanda upang i-enjoy. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.